Welcome to my channel, Glecious TV. Ayan po guys, inilipat ko po dyan ang bahay ng ating mga manok. So, yan po yung update. Inilipat ko po sa lugar na yan, gawa po ng sunod-sunod na ulan at baha po dun sa lugar na yon. Ayan. Ayan, dati po ay naandyan. Eh ngayon, lagi pong binabaha doon. So, inilipat ko po dito. So, eto pong areang to, yan ko po nilalagay kapag nililinis ko po yung kanilang kulungan. So, pero mostly po, andito sila sa loob. So, dito ko inilipat yung mga palapa. At sila ay naandito sa loob. Yan. Kasi dito sila para hindi masyadong mainit. At saka po, hindi po sila lagi nababasa ng ulan. So, ayan, mga palapa po ng niyog. At syempre, natutuluan yung pakain natin. Kaya, ilagyan ko ng sirang lamesa. Ayun. Para hindi po siya lumampas yung ano ng tubig, yung tulo ng tubig. Para hindi po matuluan yung ating pakainan. So, kung mapapansin nyo po, sari-sari po yung mga pinaglalagay ko dyan na mga dahon ng puno at ng damo. So, pag ako po ay naglalagay dyan ng mga dahon, ay pinipili ko po kung alin yung masustansya. Hindi po ako naglalagay dyan ng mga dahon ng ornaments. Kasi yung mga ornaments po maraming bawal. Ang ornaments ay maraming mga may dahon na may dagta na nakakalason sa mga hayop. Kaya pinipili ko yung mga nilalagay dyan katulad nito. Ayan. Yan po ay mga dahon ng sayo, mga dahon po yan ng yung ginagawang pangkulay. Ano ang tawag dun? Ayun, I recall na po, yan po ay yung dahon ng aswete. Kasi po yung aswete, based on my research, ay puno-puno po ng calcium yung mga dahon niya. So, ibig sabihin may nutrients yung dahon niya. So, pwede siyang i-mix sa ating bed para kung sakali man sila ay magkaykay at manuka ng mga kaunting dahon ay hindi makaka-damage sa ating chicken. Sa halip, makakadagdag pa ng nutrients sa kanilang katawan. So, kung bibilangin nyo po ay dalawa na lang yung natitira pong malalaking manok. Kasi nakatay po yung isa para po makabili ng bagong patoka yung ipinang benta. So, yung tatlo naman po na mga sisiw ay malalaki na. So, 1, 2, 3. Tapos yung malalaki ay 2. Tapos yung pong ating pakainan ay tuloy-tuloy na nadadamage. Pasira na po siya ng pasira. Kaya pag talagang hindi na mapapakinabangan ay ating papalitan. Pero dahil po tayo ay frugal at ang investment ay kailangan natin tipirin pero may kita, ay tayo ay mag-a-adjust muna. Kailangan muna natin makita yung income bago ulit tayo gumastos. So, ayan po yung setup po na ginawa ko sa ngayon. So, makakamenos po yan ng
heat sa loob ng kulungan, yung mga palapang yan. And then, less expense, tarpaulin muna po yung mga ginamit kong panangga para po sa mga ampiyas ng ulan. And then, yun po, maganda naman ang development kasi isang buwan kasi June 25 nung binili ko yung malalaki. Ngayon po ay July 27. So, isang buwan. Pero umaabot na ng 2 kilo siya. And, pero pag kinatay po, naging 1.5 kilo lang. Kasi nawawala yung kalahating kilo kasi tinatapon yung ulo at paa at ibang laman loob kapag kinakatay, pati mga balahibo. So, hindi po tayo lugi. And sa ngayon po ay pwede rin kayong maglagay dyan ng bed ng mga malunggay kasi kinakain rin naman nila at saka yun nga masustansya din nga, nagiging bed siya pero pakain din. At pag tag-ulan nga po hindi tayo makapagtuyo, so maganda talaga ang malunggay, kaso nga lang nauubusan po tayo ng supply. Pudpud na po yung puno ng aking malunggay, kaya nag-alternate tayo ng ibang klase ng dahon. So katulad ng aswete at yung mga damo ng paragis, kasi yung mga paragis po ay gamot. So wala siyang daladalang harm sa ating mga sisiw. Minsan po ay katulad po nito, ayun, natuyo na siya. So tinatabon-tabunan ko lang po yung mga ipot. Natuyo na po siya. Yun po ay mga dahon naman ng kalamyas, kasi ang alam naman natin ng kalamyas ay vitamin C, kaya subok na hindi siya harmful sa ating chicken. At may mga nutrients na content pa. So, pili lang po kayo ng mga klase ng halaman na sa tingin nyo ay nutritious. So, pwede siyang gawing bed. So, additional po, ang kagandahan rin po sa ganitong klase ng setup, bukod po sa nagiging bed po niya yung yung mga damong ito at nagiging pautay-utay na pagkain sa pagkakaykay at saka patuka-tuka ng kaunti kasi yun ang behavior ng ating manok, ay nakakatulong po ito sa kanilang pagtulog pag tag-ulan para hindi sila lamigin. So yun po ang kagandahan ng ambed ay mga ganitong ng halaman. So nakakatulong po siya para maging komportable ang kanilang paghiga at pagtulog na nagpo-produce ng magandang init sa kanilang katawan. So yun lang po, at marami pong salamat sa ating mga kaibigan, mga friends natin sa YT na patuloy na sumusuporta, at ang ating mga iba pang mga nagsasubscribe at saka po nagla-like, nagko-comment. So, thank you very much po, and sana patuloy niyo po ako suportahan, at sana po sa mga bagong manonood ay paki-like, subscribe po ng ating channel, at kung may mga po kayong comment ay pakilagay na rin. Maraming salamat po sa lahat. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button